Kabanata 716 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 716, Pagdating sa Blackteeth City. Nakararanas ka rin ba ng baleful decay, kasamang The Wisp Chi? Gulat na tanong ni Hanli habang nakatingin sa kanya. Sa totoo lang, nagsimula ito ilang daang taon na ang nakalilipas, ngunit pinipigilan ko lang ito gamit ang mga lihim na teknik hanggang ngayon. Ano man ang sitwasyon, hindi na iyon mahalaga. Nagtagumpay ka ba sa pagpino ng mga baleful quelling pill, kasamang The Wisp Li? May pag-asang tanong ni Shi Chuankong. Hindi sumagot si Hanli, sa halip ay pinahihit lang niya ang kanyang kamay at biglang lumitaw doon ang isang itim na tableta. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Shi Chuankong at napatayo siya. Isang kislap ng pilak na liwanag ang lumabas mula sa mga restriction sa kanyang paligid, na nag-anyo bilang isang pilak na kamay at mabilis na kinuha ang tableta. Hindi naman siya pinigilan ni Hanli, hinayaan lang niyang makuha ng pilak na kamay ang tableta. Iuurong na sana ni Shi Chuankong ang pilak na kamay nang bigla siyang napatigil. Ang baleful chi sa kanyang paligid ay marahas na umaalon dahil sa kanyang pananibik, ngunit lumarap pa rin siya kay Hanli at nagtanong, kasamang The Wisp Li, ano ang gusto mong kapalit para sa baleful quelling pill na ito? Maaari nating pag-usapan iyan sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, ang pinakamahalagang unahin mo ay ang inumin ang tableta upang mapigilan ang baleful chi sa iyong katawan. Kung hindi, sa ganitong takbo, hindi magtatagal ay madadamay tayong lahat sa malaking kaguluhan, nakangiting sagot ni Hanli. Nagbigay si Shi Chuankong ng isang mapagpasalamat na yukod, cup fist, kay Hanli, at pagkatapos noon, ang pilak na kamay ay mabilis na bumalik sa loob ng mga pilak na restriction. Sa parehong sandali, isang serye ng mga spatial vortex ang lumitaw sa paligid ni Shi Chuankong. Nagliwanag ng husto ang mga pilak na restriction, at tuluyan na siyang naitago sa loob nito. Tinaas ni Hanli ang kanyang kilay nang makita ito. Sa halip na umalis, naupo siya sa isa pang sulok ng silid ng nakadekwatro, cross-legged. Isang taon nang mabilis na lumipas sa isang kislap ng mata. Bigla na lang naglaho ang maningning na pilak na liwanag sa sulok ng silid, at muling lumitaw si Shi Chuankong. Sa pagkakataong ito, humupa na ang ligalig sa kanyang aura, at tila ganap na siyang nakabawi. Salamat, kasamang The Wisp Li. Kung hindi dahil sa iyong mga baleful quelling pill, malamang na ang Grey Realm na ang naging huling hantungan ko, sabi ni Shi Chuankong habang nagbibigay ng mapagpasalamat na yukod. Tungkulin ko lang na tulungan ang isang kakampi lalo na't pareho tayong nasa ganitong mapanganib na lugar, nakangiting sagot ni Hanli habang tumatayo. Tiningnan ni Shi Chuankong si Hanli, nagatubili ng kaunti, bago pinahihit ang kanyang kamay upang maglabas ng isang parihabang kahon na gawa sa jade. Binuksan niya ito at tumambad ang isang itim na spirit plant. Ang spirit plant ay naglalabas ng isang kakaibang bango na agad na nagpapatalas ng pakiramdam ng sinumang makaamoy nito. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Hanli nang makilala niya ang halaman. Kung hindi ako nagkakamali, tila sinasanay mo rin ang spirit refinement technique, kaya natitiyak kung kailangan mo itong myriad soul herb, kasamang The Wisp Li. Ito rin ang parehong halaman na binili ko sa auction noong nakaraang mga taon, maaari mo itong makuha bilang kapalit ng baleful quelling pill, sabi ni Shi Chuankong habang iniaalay ang kahon kay Hanli. Matagal na tiningnan ni Hanli si Shi Chuankong bago tinanggap ang kahon at sumagot, ito nga ay isang bagay na kailangan ko, kaya hindi ko na ito tatanggihan. Maraming tao ang direktang kinakain ng myriad soul herb para sa epekto nito sa pagpapalakas ng spirit sense, ngunit kung ipipino mo ito para maging myriad soul pill, mas hihigit pa ang magiging epekto nito, sabi ni Shi Chuankong. Myriad soul pill. Nagulat na tanong ni Hanli. Bagamat nabigo si Hanli na makuha ang myriad soul herb noong auction sa Jade Gathering City, nagsagawa siya ng pananaliksik tungkol sa spirit plant pagkatapos ng kaganapan, ngunit walang mga tala na nagbabanggit na maaari itong gawing mga tableta. Ang myriad soul pill ay isang bagay na binuo ng isang pill refinement master sa aming Devil Realm ilang milyong taon pa lang ang nakalilipas. Ang recipe nito ay hindi pa nakakarating sa True Immortal Realm, kaya hindi nakapagtataka na wala kang alam tungkol dito, paliwanag ni Shi Chuankong sabay labas ng isang jade slip at iniabot din ito kay Hanli. Nag-atubili sandali si Hanli bago tinanggap ang jade slip. Matapos suriin ang recipe sa loob nito, mabilis na rumshistro ang kagalakan sa kanyang mukha. Ang mga sangkap na kailangan para sa myriad soul pill ay hindi naman ganoon kabihira, at madali niyang makokolekta ang mga ito kapag bumalik na siya sa True Immortal Realm. Bukod dito, ayon sa recipe, ang nakapagpapagaling na epekto ng myriad soul herb ay mas lalo pang lalakas kapag ginawang myriad soul pill, na natural na magandang balita para kay Hanli. Kasamang The Wisp Li, maaari mo ba akong bentahan pa ng mga baleful quelling pill?
Wala na akong Myriad Soul Herb, ngunit noong auction sa Jade Gathering City, ang Myriad Soul Herb ay naibenta sa halagang 3,500, 3,500 Immortal Origin Stones. Handa akong magbayad ng ganiyang halaga para sa bawat tableta, may pag-asang sabi ni Shi Chuankong. Maliit na batch lang ng Baleful Quelling Pill ang nagawa ko dahil sa kakulangan sa sangkap, at kailangan kong magtira para sa aking sarili, kaya 5 lang ang maaari kong ibenta sa iyo, sagot ni Hanli matapos ang ilang sandali ng pag-iisip. Ang 5 ay mas mabuti na kaysa sa wala, sabi ni Shi Chuankong na may kaunting panghihinayang sa kanyang mga mata habang ikinaway ang kanyang manga sa hangin upang maglabas ng isang maliit na bante ng mga Immortal Origin Stones. Mabilis na dinaan ni Hanli ang kanyang spiritual sense sa mga Immortal Origin Stones, pagkatapos ay naglabas ng isang itim na Jade Vial at inihagis ito kay Shi Chuankong. Tinanggal ni Shi Chuankong ang takip ng vial at natuklasang may 6 na Baleful Quelling Pill sa loob nito. Sobra ng isa ang Baleful Quelling Pill bilang kapalit ng recipe ng Myriad Soul Pill, sabi ni Hanli. Mabuti kang tao, kasamang The Whistly, nakangiting sabi ni Shi Chuankong. Matapos mag-usap ng kaunti pa ang dalawa, bumalik na si Hanli sa sarili niyang silid. Kahit na may sapat siyang supply ng Baleful Quelling Pill, hindi niya sinubukang manatili sa labas ng matagal. Agad siyang pumasok sa Flower Branch Domain upang ihiwalay ang sarili mula sa laganap na Baleful Chi sa Grey Realm. Ilang taon pa ang mabilis na lumipas, at ang Luchon, lumilipad na barko, ay sa wakas ay nakarating sa Blackteeth City. Ito ay isang malaking lungsod na maihahambing sa ilang katamtamang laki na lungsod sa True Immortal Realm. Maraming residente at mga tindahan sa lungsod, ngunit mas kakaunti pa rin kumpara sa mga lungsod ng True Immortal Realm. Umikot muna ang Luchuan sa kalangitan bago bumaba sa harap ng isang maringal na mansion, at pagkatapos ay bumaba na ang grupo ni Hanli. Ayaw sanang umalis ni Hanli sa Flower Branch Space, ngunit sa ngayon, silang tatlo ay itinuturing na mga guest elder ng San Miao Tribe, kaya kailangan niyang makipagkita sa Blackteeth Regional Monarch. Sabi nga, itinago nilang tatlo ang kanilang mga aura, kaya hindi sila nakatawag ng pansin. Isang lalaking nakaitim na balabal na puno ng kaliskis ang mukha ang nagmamadaling lumabas ng mansiyon upang salubungin si Miao Gao. Maligayang pagdating, Monarch San Miao. Naghihintay sa inyo ang Regional Monarch sa loob, at ang lahat ng iba pang mga monarch ay naroroon na. Mukhang maagang nakarating ang lahat. Ipagpauna mo kami, utos ni Miao Gao. Ginuya ng lalaking nakaitim na balabal ang grupo papasok sa mansiyon, at agad silang nakarating sa isang malaking bulwagan. Sa gitna nito ay may isang trapezoid na batong plataporma. Ang plataporma ay may taas na 5 talampakan, at sa sandaling ito, may isang lalaki na may makapal at itim na balbas ang nakaupo doon. Ang lalaki ay napakalaki at may kahangahangang tindig. Nakaabang sa kanya ang isang itim at gintong balabal na hapit sa kanyang katawan, na tila nahihirapang magkasya ang kanyang maskulado at dambuhalang pangangatawan. May 4 na batong upuan sa magkabilang gilid ng plataporma. Maliban sa huling upuan sa kaliwang bahagi, ang 7 iba pang upuan ay okupado na, at may 4 o 5 katulong na nakatayo sa likod ng bawat upuan. Ang iyong nasasakupan na si Miao Gao ay nagbibigay galang sa Regional Monarch, sabi ni Miao Gao sa bayukod bilang pagbati, at sumunod naman sina Hanli. Bahagyang tumango ang lalaking nakaitim na balabal, at pagkatapos ay tumingin sa 3 kasamahan ni Hanli. Partikular na may bakas ng kalituhan sa kanyang mga mata nang makita si Mo Guang, ngunit hindi muna siya nagtanong. Samantala, lihim ding pinagmamasdan ni Hanli ang lahat ng nasa bulwagan, at natuklasan niya na ang Blackteeth Regional Monarch ang may pinakamataas na cultivation base sa lahat ng naroon sa antas ng Mid-High Zenith Stage, habang ang lahat ng iba pang mga monarch ay mga Golden Immortal. Dahil dito, tila ang Blackteeth Region ay isang medyo mas mahinang rehiyon sa Grey Realm. Bakit ngayon ka lang, Miao Gao? Kanina pa naghihintay ang lahat sa iyo. Reklamo ng isang matabang matandang lalaki na nakaupo sa 3 upuan sa kaliwa na may bakas ng inis. Paumanhin sa inyong lahat. Noong panahon ng aming Tamde Festival, bigla kaming nilusob ng Nararbuda Region, at kailangan ko pang asikasuhin ang mga naiwang pinsala, kaya naman ako nahuli ng kaunti, mahinahong sagot ni Miao Gao. Nagulat ang 7 iba pang mga monarch nang marinig ito, ngunit tila alam na ito ng Regional Monarch, at sinabi niya, nabalitaan ko na ang tungkol dito. Mahusay mong pinamunuan ang pagtataboy sa pagsalakay ng Nararbuda, at maghahanda ako ng gantimpala para sa iyo mamaya. Sa ngayon, maupo ka muna. Nagpasalamat si Miao Gao sa Regional Monarch, saka naupo sa tanging bakanteng batong upuan, habang sina Hanli at ang iba pa ay tumayo sa likod niya. Regional Monarch, mabilis na lumalapit ang 3-Region Conference.
Ngayong nandito na si Monarch Miao Gao, dapat na ba tayong umalis agad? Tanong ng isa pang lalaking nakaitim na balabal. Walang mamadaliin. Ako na ang mag-aayos ng schedule, kaya hindi nyo kailangang mag-alala rito. Bukod doon, may mga bagay akong gustong talakayin sa inyong lahat hinggil sa komperensyang ito, sabi ng Regional Monarch. Agad na umayos ng upo ang 8 monarch nang marinig ito. Tiningnan ng Regional Monarch ang mga kasama ng mga monarch, at nag-utos, maaari na muna kayong lumabas. Agad na lumabas ng bulwagan ang lahat ng mga kasama. Wala namang interes si Hanli sa pagpupulong na ito, kaya mas naging masaya pa siyang umalis. Matapos makalabas ang lahat ng mga kasama, ang matabang matandang lalaki ay nagwika, Monarch Miao Gao, nararamdaman ko na ang 3 sa mga kasama mo ay may napakatatanging aura. Tila hindi sila nagmula sa iyong San Miao tribe. Kabanata 717 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 717, Paglalakbay patungo sa Infernal Region. Tumpak, Monarch Luhong. Pababahagi ko pa lang sana ang bagay na ito sa ating Regional Monarch. Ang 3 iyan ay mga nilalang sa antas ng Void Integration mula sa Yangdong Tribe. Malaki ang naging papel nila sa pagtatanggol laban sa pagsalakay ng Nararbuda, kaya malaki ang utang na loob ng aming San Miao tribe sa kanila. Nais nilang sumama sa atin sa Osiris City upang masaksihan ang 3-Region Conference, kaya naman isinama ko sila rito, paliwanag ni Miao Gao. Mga nilalang sa antas ng Void Integration. Bahagyang natigilan ang lahat ng iba pang mga monarch nang marinig ito. Ang komperensyang ito ay direktang may kinalaman sa interes ng ating Blackteeth Region, at ito ay isang napakahalagang okasyon. Paano mo naisipan na magsama na lang basta ng mga tagalabas sa ganyang kawalang propesyonal na paraan? Reklamo ng matabang matandang lalaki na nagngangalang Luhong habang nakakunot ang mga kilay. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Miao Gao at sisigot na sana siya nang magwika ang Regional Monarch, ayos lang iyan. Lahat sila ay may dalang guest elder badge ng San Miao tribe, kaya walang problema kung dadalo sila sa komperensya. Bukod dito, nakikita kong may sapat silang lakas, kaya kung makuha natin ang kanilang panig, tiyak na makatutulong iyan sa ating Blackteeth Region. Isang bakas ng kagalakan ang lumitaw sa mukha ni Miao Gao, at nagmamadali siyang nagbigay ng yukod bilang paggalang. Medyo nakasimangot pa rin si Luhong, ngunit hindi niya binalak na argumentuhan ang Regional Monarch, kaya nanahimik na lamang siya. Kuwait. Matapos lumabas ni Hanli sa bulwagan, ipinaliwanag sa kanila ni Miao Shou ang ilan sa mga patakaran sa Blackteeth City, at pagkatapos noon ay naghiwa-hiwalay na ang lahat. Nagpaalam si Sichuan kung kina Hanli at Mo Guang, saka dumiretso sa mga pamilihan sa lungsod upang maghanap ng mga pagkakataong kumita ng salapi. Bumalik naman si Mo Guang ng direkta sa Luchuan, habang si Hanli ay nag-ipon pa ng ilang mga kasulatan patungkol sa Grey Realm bago muling bumalik sa barko at pumasok sa Flower Branch Domain. Kauupo pa lamang niya sa Flower Branch Space nang umalangaw-ngaw ang tinig ni Shi Qinghao sa kanyang isipan. Nabalitaan kong gaganapin na ang 3-Region Conference, tama ba? Tama. Tila pag-uusapan ng 3 rehiyon kung dapat ba o hindi na salakayin ng Grey Realm ang True Immortal Realm, sagot ni Hanli. Oh, medyo kawili-wili nga iyan, ngunit bakit ang isang cultivator ng True Immortal Realm na tulad mo ay interesadong dumalo sa komperensyang iyan? Maghahanap ka ba ng impormasyon? Tanong ni Shi Qinghao. Hindi ganoon kahalaga ang katayuan ko upang mamroblema sa mga ganyang bagay. Ang tanging dahilan kung bakit interesado akong dumalo sa komperensya ay dahil narinig kong mayroong Baleful Cleansing Pond sa Osiris City na kayang mag-alis ng Baleful Chi sa katawan. Umaasa akong mahanap ang loang ito at gamitin ito upang malampasan ang aking Baleful Decay, pag-amin ni Hanli. Gusto mong mahanap ang Baleful Cleansing Pond? Narinig ko na nga na may ganoong lugar sa Osiris, ngunit huwag kang umaasang makatutulong ako sa iyo. Magkaaway kami sa kamatayan ni Yin Chengquan, ngunit hindi ko pa kailanman napuntahan ang Osiris City, kaya hindi ko alam kung nasaan ang Baleful Cleansing Pond na iyan. Bukod dito, huwag kang basta-basta susugal sa panganib dahil lang sa master mo na ang mga batas ng oras laws of time. Linawin ko na ito sa iyo ng maaga, sumang-ayon akong tulungan ka, ngunit kung mapilitan kang maghanap ng sarili mong kamatayan, huwag mo akong sisihin kung talikuran ko ang ating kasunduan, malamig na singgal ni Shi Qinghao bago tuluyang nanahimik. Bahagyang nakunat ang mga kilay ni Hanli nang marinig ito. Sinabi niya kay Shi Qinghao ang kanyang intensyon dahil nais niyang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa Baleful Cleansing Pond mula rito, ngunit tila wala rin itong alam sa paksa. Sabi nga, ang Baleful Cleansing Pond ay isang tanyag na lugar, kaya tiwala siyang matutunton niya ito kapag nakarating na siya sa Osiris City.
Tungkol naman sa banta ni Shi Qinghao, hindi ito binigyan ni Han Li ng labis na pansin. Sa ngayon, magkaugnay ang kanilang kapalaran, at kapag nakapasok na siya sa Ozure City, mapipilitang tumulong si Shi Qinghao gusto man niya o hindi. Bukod doon, bagamat malaking tulong ang suporta ni Shi Qinghao, kung hindi man ito tumulong ay walang kwenta iyon kay Han Li. Palagi siyang umaasa sa kanyang sarili, at hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Sa pag-iisip na iyon, ipinikit ni Han Li ang kanyang mga mata. Tumagal ng 2 araw ang pagpupulong ng mga monarch. At sa ikatlong umaga, nagtipon ang lahat sa plaza sa harap ng mansyon ng regional monarch bago sumakay sa isang 5 palapag na lutswan na buong gawa sa isang uri ng itim na jade, at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay mula roon. Kuwait, higit sa 30 taon nang mabilis na lumipas sa isang kislap ng mata. Sa abot tanaw ay may isang dambuhalang itim na pader ng lungsod na may taas na mahigit 1,000 talampakan at umaabot ng libo-libong kilometro. Lumilikha ito ng isang dambuhalang itim na anino sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga araw. Isang malaking lutswan ng dahan-daang bumaba sa mismong hangganan ng liwanag at anino. Ilang dosenang figure ang bumaba, ngunit hindi muna sila lumipad patungo sa pintuan ng lungsod. Saka lamang naglakad ang lahat patungo sa mga pintuan ng lungsod nang makalipad na pababa ang Blackteeth Regional Monarch at naitago na ang lutswan. Ang 3 kasamahan ni Han Li ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng San Miao tribe, at habang naglalakad sila, nagpuri si Shi Chuankong, kaya pala ito ang Ozure City. Napakarilag na lungsod nito. Natitiyak kong isa ito sa pinakamalaking lungsod sa buong Grey Realm. Tumingin si Han Li sa malayo at nakitang may iba't ibang kakaibang disenyo ang nakaukit sa mga pader ng lungsod, at may mahihinang pag-alo ng baleful chi na nagmumula sa mga ito. Sa sandaling ito, may mahabang linya ng mga tao sa mga pintuan ng lungsod, naghihintay na makapasok. Ang pangkat ng mga karwahe na sinasakyan ni Han Li ay bumagal mahigit 1,000 talampakan ang layo mula sa mga pintuan ng lungsod habang pumipila sila sa dulo. Mula roon, nakikita ni Han Li ang 3 arko na pintuan na binabantayan ng daan-daang mga gwardya. Lahat sila ay nakasuot ng kulay abo na balabal na umaabot hanggang sa lupa, habang ang kanilang mga paa ay lumulutang ng humigit kumulang 1 talampakan sa hangin upang magmukha silang mas matangkad kaysa sa iba, at lahat sila ay may malalamig na ekspresyon sa mukha. Sa usapin ng pisikal na hitsura, kahawig nila ang mga tao, maliban sa ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng kulay abong kaliskis, na nagbibigay ng medyo nakatatakot na anyo. Tila lahat sila ay mga nilalang ng Infernal Tribe, una ni Shi Chuankong habang tinitingnan ang mga figurang nakaabo na balabal, at si Han Li ay medyo naguluhan din nang makita ito. Ang Infernal Tribe ang namumunong tribo sa Infernal Region, at ang pinuno nito ay ang Monarch ng Infernal Region, kaya ito ay isang marangal na tribo na karaniwang hindi nagpapakababa sa mga ganitong mababang gawain. Ngunit sa araw na ito, lahat ng gwardya sa mga pintuan ng lungsod ay mga nilalang mula sa Infernal Tribe. Hindi ang mga tunay na Infernal ang mga iyan, maaari lang silang uriin bilang mga Infernal Servant sa pinakamataas na antas. Ang mga Infernal Servant ay isang mababang sangay na itiniwalag mula sa Infernal Tribe upang magsilbi bilang kanilang mga utusan. Napakakonti ng mga tunay na Infernal, at halos bawat isa sa kanila ay biniyayaan sa pag-cultivate, kaya lahat sila ay labis na mapagmataas. Nakikita mo ba ang maliit na pangkat ng mga taong nakatayo sa paanan ng pintuan ng lungsod? Ang mga iyan ang mga tunay na Infernal, paliwanag ni Miao Gao habang bumabilang sa 3 kasamahan ni Han Li. Tumingin si Han Li sa direksyong iyon at nakita ang isang payat na matandang lalaki na may nakalubog na mga pisngi na nakaupo sa isang malaking itim na upuan sa paanan ng pintuan ng lungsod. Nakaitim siyang balabal, at tila walang pagkakaiba sa mga Infernal Servant, maliban sa kanyang mukha na walang anumang kaliskis. Hindi sinubukan ng matandang lalaki na itago ang kanyang sariling aura, at siya ay isang cultivator sa antas ng late high zenith stage. May 2 pang figurang nakaitim na balabal ang lumulutang sa hangin sa tabi niya, at matatangkad na sila sa simula pa lang, kaya ang paglutang nila ng may 1 talampakan sa ibabaw ng lupa ay naglagay sa kanila sa mas mataas na posisyon kaysa sa lahat. Nang makarating ang tribo ng Blackteeth Region sa pintuan ng lungsod, sulyap lamang ang ibinigay ng matandang lalaking nakaitim na balabal habang nananatiling nakaupo sa kanyang upuan. Sa 2 figurang lumulutang sa tabi niya, isang medyo matabang lalaki ang lumutang patungo sa grupo ni Han Li. Hindi man lang ito nag-abalang magbigay ng yukod bilang pagbati habang ginagabayan sila patungo sa gilid na pintuan sa kaliwa ng pangunahing pinto at sinabing, "Sumunod kayo sa akin." Bahagyang nakunat ang mga kilay ng Blackteeth Regional Monarch dahil sa inis nang makita ito, ngunit hindi siya nagsalita.
Ang iba pang mga monarch ng Blackteeth region ay nagalit din sa ganitong pagtrato, at marami sa kanila ang nagmumura ng pabulong, ngunit walang sino man ang nangahas na magprotesta ng malakas. Nang maihatid sila sa pintuan sa kaliwa, sinalubong sila ng isa pang mahabang linya, ang isang ito ay tila binubuo ng ilang mga tribo mula sa Reincarnation region. Dahan-dahang naglalakad sina Hanli kasabay ni Miao Gao nang biglang magsalita si Shi Chuankong sa pamamagitan ng voice transmission, may hindi tama, kasamang The Whistly. Tila nagpapatupad sila ng pagsusuri ng pagkakakilanlan, identity checks doon. Pagkatapos ng kanyang tinig, pag-ulong na nagmura si Miao Gao, ang mga bastos na ito. Hindi lang dahil pinadadaan nila tayo sa gilid na pinto, sinusuri pa nila ang ating pagkakakilanlan. Ano ba ang tingin nila sa atin? Lumingon si Hanli at natuklasang may isang taong nakatayo sa harap ng pinto, hawak ang isang may 8 sulok na itim na salamin, octagonal black mirror, na may bakal na kwadro. Ang ibabaw ng salamin ay kumikinang na parang isang itim na kristal, at tuwing may darating sa pinto, titingnan ng taong iyon ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng salamin. Gayunpaman, walang ganitong uri ng pagsusuri sa dalawa pang ibang pintuan. Ang salaming iyan ay tinatawag na Infernal Inspection Mirror, at ito ay isang kayamanan para sa inspection na partikular na mabisa sa pagsusuri ng mga pagbabago sa Baleful Chi. Ang Baleful Chi sa mga mata ng mga sinusuri ng salamin ay ganap na malalantad, at kaya pa nilang matukoy kung saang tribo nagmula ang isang tao batay sa maliliit na pagkakaiba sa kanilang mga balintataw, pupils, biglang sabi ni Mo Guang sa pamamagitan ng voice transmission. Paano mo nalaman iyan? Gulat na tanong ni Hanli. Kayong dalawa ay abala sa pagbabasa ng lahat ng uri ng mga kasulatan sa Grey Realm kamakailan, at hindi naman ako nagpapakaswale. Nakakita ako ng paglalarawan ng salaming ito sa isang aklat na tinatawag na Wondrous Artifact Journal. Gusto mo bang tingnan? Nakangiting tanong ni Mo Guang. Sa tingin mo ba ay makikita ng salamin ang ating mga pagbabalat kayo? Tanong ni Hanli habang nakakunot ng husto ang mga kilay. Ang katawan ko ay pagmamay-ari naman talaga ng isang nilalang sa antas ng Void Integration sa simula pa lang, kaya magiging maayos ako. Kung tungkol sa iyo, ang iyong mga balintataw ay nagbago na dahil sa iyong pakikipaglaban sa iyong Baleful Decay, at mayroon ding Baleful Chi sa iyong mga Immortal Acupoint, kaya dapat ay makaiwas ka rin sa pagtuklas. Gayunpaman, hindi natin matitiyak ang parehong bagay para kay kasamang The Whist Chi, sagot ni Mo Guang. Isang nag-aalalang hitsura ang lumitaw sa mukha ni Shi Chuankong nang marinig ito. Ang linya sa unahan ay tila medyo mahaba, ngunit mabilis na umuusad ang lahat, at hindi na magtatagal ay turn na ng 3 kasamahan ni Hanli upang isailalim sa pagsusuri. Ang Regional Monarch ay natural na hindi na kailangang suriin. Ang kailangan niya lang gawin ay ipakita ang kanyang Regional Monarch badge upang payagang makapasok sa lungsod. Gayunpaman, ang lahat ng iba pa mula sa mga tribo ng Blackteeth region ay kailangang suriin ng walang exception. Matapos ang kanilang mga pagsusuri, ang mga tao mula sa Blackteeth region ay hindi muna pumasok agad sa lungsod. Sa halip, lahat sila ay naghintay sa tabi ng pinto kasama ang Regional Monarch hanggang sa maging handa ang lahat. Hindi nagtagal, oras na para humakbang pasulong ang 3 kasamahan ni Hanli. Kabanata 718 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 718, Mga Alon ng Ligalig. Tila masama ang timpla ng kalooban ni Miao Gao. Humakbang siya pasulong upang masuri ng Infernal Inspection Mirror, saka naglakad papasok ng hindi man lang tinapunan ng sulyap ang nilalang ng Infernal Tribe. Kasunod niya si Miao Shu, na ang ngiti ay nananatili pa rin sa kanyang mukha sa buong pagkakataong ito, kaya imposibleng matukoy kung ano ang kanyang iniisip. Turn na natin mamaya, kasamang The Whistly. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Shi Chuankong sa pamamagitan ng voice transmission. Huwag kang gagawa ng anumang pabalos-balos, kumilos ka lang ayon sa takbo ng sitwasyon. Kung may mabulgar man sa atin, bibigyan ko kayo ng oras, habang gagamitin mo naman ang iyong kapangyarihan sa espasyo, spatial powers, upang itakas tayo rito. Kung humantong sa pinakamalalang sitwasyon, malamang na hindi maiiwasan ang labanan, ngunit umaasa akong hindi aabot sa ganoon, tugon ni Hanli sa pamamagitan ng voice transmission. Sa palagay ko ay iyan na nga lang ang magagawa natin. Sinasabi ko sa iyo, kahanga-hanga ang kalamigan ng loob mo sa kabila ng sitwasyon, sabi ni Shi Chuankong. Walang saysay ang mag-alala. Kung may oras ka para memorable mas mabuting isipin mo na lang kung ano ang maaari mong gawin kung sakaling pumangit ang sitwasyon, sagot ni Hanli. Nananatiling tahimik si Mo Guang na may banayad ng ngiti sa kanyang mukha, tila ganap na walang kabaturan sa takot.
Sa sandaling ito, tapos na ang mga tao ng San Miao tribe sa kanilang pagsusuri ng pagkakakilanlan, at turn na ni Mo Guang. Bahagyang lumingon ang Infernal Servant na nagpapatakbo ng salamin upang makita si Mo Guang sa pamamagitan nito. Isang naguguluhang mukha ang lumitaw sa kanya at nagtanong, ano ang ginagawa ng isang nilalang ng Void Integration Tribe na tulad mo kasama ang San Miao Tribe? Ang matandang Infernal na nakaupo sa itim na upuan ay napalingon kay Mo Guang nang marinig ito. Naglilingkod ako bilang isang guest elder sa San Miao Tribe. May problema ba roon? Tanong ni Mo Guang habang itinataas ang kanyang kilay. Bago pa man magkaroon ng pagkakataong sumagot ang Infernal Servant, ang matandang Infernal na ang sumagot para sa kanya, normal lang na ang isang nilalang ng San Miao ay magsilbi bilang guest elder sa Void Integration Tribe, ngunit ang kabaligtaran ay mas pambihira. Agad-agad pagkatapos yun, bigla siyang lumitaw sa mismong harap ni Mo Guang na tila ba dumaan sa mabilisang teleportasyon, at tahasan niyang pinagmasdan si Mo Guang nang walang anumang katiting na paggalang. Ang taong ito ay bihasa rin sa mga batas ng espasyo, laws of space. Ang mga kamay ni Shi Chuankong ay nakakuyom na ng mahigpit sa loob ng kanyang mga manggas, at si Han Li ay nakararamdam na rin ng kaunting kaba nang makita ito, ngunit nananatiling walang pagbabago ang kanyang ekspresyon. Maaari akong magsilbi bilang guest elder sa kahit anong tribo na gusto ko. Ang Infernal Tribe niyo ba ang Panginoon ng Void Integration Tribe? Tanong ni Mo Guang habang itinataas ang kanyang kilay. Huwag mong kalilimutan na nasa teritoryo ka ng aming Infernal Tribe sa mga sandaling ito, sabi ng matandang lalaki sa isang malamig na tinig. Dito ba gaganapin ang Three-Region Conference? Tanong ni Mo Guang. Tumpak, sagot ng matandang lalaki. May mga patakaran ba na nagsasaad na ang mga guest elder ng Void Integration Tribe ng San Miao Tribe ay hindi maaaring sumama sa kanila sa komperensya? Tanong ni Mo Guang. Natahimik sandali ang matandang lalaki, saka bumalik sa kanyang upuan at nagutos, paraanin siya. Ang isa sa mga Infernal sa tabi niya ay nagmamadaling nagsabi na may mapaglangis ng ngiti, hindi na kailangang magalit sa kanya, isa lang siyang abang nilalang ng Void Integration na kusang nagpakababa sa antas ng San Miao Tribe. Isang malamig na sanggal ang isinagot ng matandang lalaki, at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi naramdaman ng mga monarch ng Blackteeth region na hindi nararapat ang interaksyong ito, at lihim pang ang nag-thumbs up si Miao Gao kay Mo Guang, malinaw na labis na natutuwa na ipinagtanggol niya sila. Nagkapalitan ng sulyap sina Han Li at Shi Chuankong, at pagkatapos noon ay humakbang si Han Li patungo sa Infernal Servant. Tumingin ang Infernal Servant sa mga mata ni Han Li sa pamamagitan ng kanyang 8 sulok na salamin. Sa labas, mukhang kalmado at kontrolado si Han Li, ngunit sa loob, labis ang kanyang kaba, handang ilabas ang kanyang time spirit domain sa kaunting hudyat. Isang kakaibang hitsura ang lumitaw sa mukha ng Infernal Servant nang bigla niyang sabihin, ang iyong mga mata. Agad na naramdaman ni Han Li ang pagbaba ng kanyang puso nang marinig ito, ngunit nang akmang kikilos na siya, nagpatuloy ang Infernal Servant, medyo mapusyaw ang kulay ng mga ito. Maaari kayang isa kang mixed blood. Bahagyang nagbago ang takbo ng isip ni Han Li nang marinig ito. Ayon sa mga kasulatan na kanyang nabasa, ang mga nilalang sa Grey Realm na walang purong dugo ay madalas na may mga abnormalidad sa kanilang baleful chi, at nagreresulta ito sa pagiging mapusyaw o hindi purong kulay ng kanilang mga balintataw. Ang mga mixed blood ay palaging itinuturing na mga mababang uri ng nilalang, at sinamantala ito ni Han Li. Nagkunwari siyang galit na galit habang sumisigaw, ano naman ang pakialam mo roon? Kung tapos ka na, bilasan mo at paraanin mo ako. Itinaway ng Infernal Servant ang kanyang kamay upang paraanin siya na may mapanghamak na tingin sa kanyang mukha. Matapos mapagsabihan ni Mo Guang, ang elder ng Infernal Tribe ay natural na nag-atubili na suriin si Han Li ng personal, lalo na matapos marinig na siya ay isang mixed blood. Si Shi Chuankong naman ang humakbang sa pinalitang pwesto ni Han Li, at hinarap siya ng Infernal Servant sa pamamagitan ng kanyang 8 sulok na salamin. Isa ka pa bang mixed blood? Hindi. Tila may hindi tama, bulong ng Infernal Servant sa kanyang sarili. Ano ang problema? Tanong ng medyo matabang Infernal habang lumalapit sa Infernal Servant. Medyo kakaiba ang mga mata ng taong ito, Elder Yin Shan, nagmamadaling sagot ng Infernal Servant. Hayaan mong tingnan ko, sabi ni Elder Yin Shan. Ang kanyang cultivation base ay hamak na mas mataas kaysa sa Infernal Servant, kaya kung siya ang magsasagawa ng pagsusuri ng personal, malamang na mabubunyag ang pagbabalat kayo ni Shi Chuankong. Humanda kayo, kasamang Dawis Chi, kasamang Dawis Mo Guang, sabi ni Han Li sa pamamagitan ng voice transmission, at inihahanda na niya ang kanyang sarili para sa nalalapit na labanan.
Isang seryosong mukha na rin ang lumitaw kay Mo Guang, at si Shi Chuankong ay naghahanda na ring ilabas ang kanyang pilak na alpa, silver loot, sa kaunting hudyat. Nakatayo si Miao Shu sa likod ni Han Li at Mo Guang, at isang kakaibang pakiramdam ang biglang sumibol sa kanyang puso. Tila sa kanya ay ganap na nagbago ang tindig at kilos ng mga ito. Sa mismong sandaling ito, isang mapanghamak na tinig ang umalangaw-ngaw. Hindi ko alam na ang mga uod mula sa Blackteeth region ay may karapatan palang dumalo sa 3-region conference. Hindi ito ang inyong maliit na Tamde Festival, hindi ba kayo nahihiyang pumunta rito? Naakit ang pansin ng lahat sa direksyong iyon, at napatigil din si Yin Shan sa kanyang ginagawa. Lihim na nakahinga ng maluwag si Shi Chuankong, at lumingon siya upang matuklasan ang isang dambuhalang asol na unggoy, Asher Ape na may taas na mahigit 20 talampakan, na nababalutan ng isang itim na baluti. Hawak niya ang isang itim na sibat habang naglalakad ng may pagmamalaki, at may halos 100 dayuhang nilalang sa likod niya, na lahat ay naglalakad din sa isang mapagmataas na paraan. Agad na nagtipon sa harap nila ang lahat ng mga tao mula sa Blackteeth region. Akala ko ba may naririnig akong tumatahol, iyon pala ay mga ligaw na aso mula sa Norarbude region, nangingiting sabi ni Monarch Lo Hong. Nagalit ng husto ang asul na unggoy nang marinig ito, at itinulak niya ang kanyang sibat ng diretso kay Lo Hong nang walang anumang babala. Ang kanyang pag-atake ay kalkulado ng husto, at isang sinag ng napakatinding kulay abong liwanag ang lumabas mula sa dulo ng kanyang sibat, na hindi nakaapekto sa sinumang iba pa sa lugar habang mabilis itong patungo sa pagitan ng mga kilay, glabella, ni Lo Hong. Saka lamang natuklasan ni Han Li na ang asul na unggoy ay isang cultivator sa antas ng Mid-High Zenith, at sa paghatol mula sa baleful chi na pumuputok sa kanyang katawan, tila mas malakas pa siya kaysa sa Blackteeth Regional Monarch. Umaatake siya na may intensiyong pumatay, at kung tatama ang kanyang pag-atake, si Lo Hong ay tiyak na malubhang masusugatan, kung hindi man mamatay sa mismong lugar. Sa mismong sandaling ito, na magitan ng Blackteeth Regional Monarch, lumipad siya sa hangin bago itinaas ang isang kamay upang maglabas ng isang bilog na itim na kalasag, na sumalubong sa sinag ng kulay abong liwanag. Isang mapurol na kalabog ang umalangaw-ngaw habang sumasabog ang sinag ng kulay abong liwanag, at ang puwersa ng pagsabog ay nagtulak sa Blackteeth Regional Monarch ng isang hakbang paatros. Ano ang ginagawa mo, Wu Chongshan? Gusto mo bang maglaban ang ating dalawang rehiyon dito? Tanong ng Blackteeth Regional Monarch sa isang malamig na tinig. Habang nagsasalita siya, tiningnan niya ang elder ng Infernal Tribe na nakaupo sa itim na upuan sa gilid ng kanyang paningin, upang matuklasan lamang na ang elder ay nagpapahinga ng nakapikit ang mga mata, na walang pakialam sa nagaganap na hidwaan. Malinaw na hindi rin mamamagitin si Yin Shan, at bahagyang bumaba ang lakas ng loob ng Blackteeth Regional Monarch nang makita ito. Muyi, sino ang pumatay sa aking pamangkin noong labanan sa Wave Edge Lake? Isuko mo siya, at hindi ko na ipagpapatuloy ang bagay na ito, hiling ni Wu Chongshan. Reflex na napatingin si Miao Gao kay Mo Guang nang marinig ito, upang makita lamang na nakatayo ito sa gilid na tila nanunood lang ng isang magandang palabas, na walang ipinapakitang takot, ngunit wala ring intensyon na humakbang pasulong. Karapat-dapat lang siyang mamatay dahil sa pagsalakay sa aming Blackteeth region, sagot ni Muyi na may malamig na ngisi. Sa sandaling ito, ang lahat ng taong nagtitipon sa mga pintuan ng lungsod ay nagsisiksikan upang panoorin ang nagaganap na hidwaan, at ang sitwasyon ay naging napakagulo. Dahil ang pansin ay nailipat na mula sa kanya, sinamantala ni Shi Chuankong ang pagkakataon upang lihim na lumapit sa tabi ni Han Li. Lalo pang nagdilim ang ekspresyon ni Wu Chongshan nang marinig ito, at tila hindi na maiiwasan ang isang labanan. Kasamang dawist Mo Guang, kung patuloy na lalala ang mga bagay-bagay, maaaring dumating ang mas malalakas na figure sa lugar, at maaaring maging napakagulo yun para sa atin, sabi ni Han Li sa pamamagitan ng voice transmission. Dahil dito, humakbang pasulong si Mo Guang habang nagpapahayag, ako ang pumatay sa kanya. Ano ang gagawin mo tungkol doon? Sa parehong sandali, isang aura sa antas ng Mid-High Zenith stage ang sumabog mula sa kanyang katawan, at ang ekspresyon ni Wu Chongshan ay nagbago ng husto nang makita ito. Inakala niya na si Muyi lang ang tanging High Zenith cultivator sa buong Blackteeth region, ngunit biglang may sumulpat na isa pa mula sa kung saan, at ang aura nito ay hindi mas mababa kaysa sa kanyang sariling lakas. Gayunpaman, dahil napakaraming tao ang nanunood, hindi siya maaaring basta na lang umatras, kaya humakbang siya pasulong habang naghahanda na atakihin si Mo Guang, at ang lahat ng iba pang nilalang mula sa Norarbude region ay naghahanda na rin para sa labanan. Isang banayad na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Mo Guang, at ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay nagsisimula ng magbagong anyo patungo sa pagiging isang itim na hamog.
Ang labanan ay nasa bingit na ng pagsabog. Kabanata 719 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 719, Paghihiwalay ng Landas. Hinto. Sa mismong sandaling ito, sa wakas ay nagsalita na ang elder ng Infernal Tribe. Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw tulad ng tunog ng isang dambuhalang gong na pinalo, na patuloy na niyanig ang isipan ng bawat taong naruroon. Ang Osiris City ay hindi lugar para sa inyong walang kabuluhang labanan. Magpakalma kayo, kung hindi ay agad kayong palalayasin sa Infernal Region. Naghahanap nga ng pagkakataon si Wu Chongshan upang mapahupa ang hidwaan, kaya agad siyang nagbigay ng isang magalang na yukod sa elder ng Infernal Tribe bago umatras, at ganoon din ang ginawa ng lahat ng mga tao mula sa Blackteeth Region. Dahil sa naganap na tagpong iyon, nakalimutan na ni Elder Yin Shan na suriin si Sichuan Kong at pinahintulutan na silang makapasok sa lungsod. Kuwait. Nang gabing iyon, ang mga tao mula sa Blackteeth Region ay isinaayos ng Infernal Tribe na manuluyan sa isang residential palace. Nang sumapit ang gabi, nakarating ang tatlong kasamahan ni Han Li sa isang sangay ng residential palace bago ipinahayag ang kanilang pagdating. Hindi nagtagal, lumabas sina Miao Gao at Miao Shou upang salubungin sila, at magkakasamang pumasok ang lima sa silid tulugan ni Miao Gao. Matapos maupo sa paligid ng isang mobos icing itim na batong lamesa, nagsalita si Mo Guang, paumanhin sa pagpunta namin upang gambolain kayo sa ganitong kalalim na gabi. Bahagyang natigilan si Miao Gao nang marinig ito, saka sumagot, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, kasamang dawis Django. May maitutulong ba ako sa inyo? Aalis na kami bukas ng umaga, at naparito ako upang magpaalam sa inyo, nakangiting sabi ni Mo Guang. Bakit bigla kayong aalis? Takang tanong ni Miao Gao, at bahagyang nakunat ang mga kilay ni Miao Shou nang marinig ito. Noong una ay binalak ko talagang manatili para sa 3-Region Conference, ngunit tila napakaraming puot at hidwaan dito, at ayokong madamay sa anumang gulo, kaya sa tingin ko ang pinakamabuting gawin ay ang umalis na kami. Mas gusto ko ang mas mapayapa at masayang kapaligiran tulad ng sa Tamde Festival, kahit na humantong din naman iyon sa labanan sa huli. Bukod doon, narinig kong medyo tanyag ang inverted street dito sa Osiris City, kaya gusto ko itong bisitahin upang tingnan kung makakahanap ako ng ilang magagandang kayamanan doon, paliwanag ni Mo Guang. Isang kakaibang sulyap ang kumislap sa mga mata ni Miao Gao nang marinig ito, at sumagot siya, sayang naman, ngunit kung nakapagpasya ka na, hindi ko na kayo pipigilan. Gayunpaman, laging itanim sa isip na ang mga dayuhang tulad natin ay pinahihintulutan lamang na kumilos sa ilang partikular na lugar sa Osiris City, habang ang natitirang bahagi ng lungsod ay bawal para sa atin. Ipaumanhin niyo po ang aking pagsingit, Senior Django, ngunit kayong tatlo ay nakapasok sa Osiris City bilang mga guest elder ng aming San Miao Tribe. Kung hindi kayo sasama sa amin sa 3-Region Conference, kakailanganin ninyong gumamit ng ibang pagkakakilanlan habang naglalakbay kayo sa lungsod, biglang sabi ni Miao Shou. Nilapitan siya ng sulyap ni Han Li nang marinig ito. Ang ibig nitong ipahiwatig ay kapag iniwan na nila ang San Miao Tribe, ang lahat ng ugnayan sa pagitan nila ay tuluyan ng mapuputol, at ang kanilang mga susunod na kilos ay wala ng kinalaman sa San Miao Tribe. Malinaw na nagpapakitang hindi siya naniniwala sa idinahilan ni Mo Guang sa pag-alis. Batid din ito ni Mo Guang, ngunit nanatiling walang pagbabago ang kanyang ngiti habang sinasabi, huwag kang mag-alala, Monarch Miao, mahilig lang talaga akong maglakbay, at hindi ako gagawa ng anumang gulo. Patawarin niyo ako kung medyo mapagpangaral ako, ngunit ang Infernal Region ay may matinding puot sa mga tribo ng Reincarnation Region, at dahil sa nangyari kanina, may posibilidad na nasa ilalim na kayo ng pagmamasid ng iba. Kaya naman, pakiusap na mag-ingat ng husto baka bigla kayong salakayin, paalala ni Miao Gao. Salamat sa mga paalala, Monarch Miao Gao, tiyak na itatanim ko iyan sa aking isipan, tugon ni Mo Guang na may mainit ng ngiti, at umalis na ang tatlong kasamahan ni Han Li pagkatapos nyon. Matapos ang kanilang pag-alis, bumaling si Miao Shou sa kanyang ama at sinabi, Ama, sila. Alam ko ang gusto mong sabihin, Shouyu, sabat ni Miao Gao. Ayos lang iyan. Walang paraan para pumunta tayo sa Yangdong Region upang patunayan ang pagkakakilanlan ni Django, ngunit ang kanyang aura ay tunay na tunay, at ang kanyang dalawang katulong ay tila napakalakas din. Malinaw na pumunta sila sa Osiris City para sa ilang uri ng lihim na layunin, ngunit dahil nagpasya na tayong bumoto para sa Reincarnation Region, mas mabuting manatili tayong may magandang ugnayan sa kanila. Ngunit Ama, hindi ka ba nag-aalala na ang kanilang tunay na layunin sa pagpunta sa Osiris City ay maaaring magdulot ng gulo sa ating San Miao Tribe?
Hindi ko maalis ang pakiramdam na may kakaiba sa kanila, at pakiramdam ko ay kahit ang una nilang pakikipag-ugnayan sa ating tribo ay pinagplanuhan na nila ng maaga, sabi ni Miao Shu. Anong gulo naman ang maaari nilang idulot? Ayos lang iyan basta't wala silang masamang balak sa atin. Hindi naman sila maglalakad-lakad para ipagsabi sa lahat na pumunta sila rito kasama ang ating San Miao tribe, at tiyak na hindi rin natin ipagsasabi kahit kanino. Bukod doon, hindi mo ba gustong makakita ng magpapagulo ng kaunti sa Azure City? Hindi pa natin ganap na naigaganti ang sarili natin sa Norarbuda region, kaya malaking kasiyahan kung makagagawa sila ng kaunting gulo sa Infernal region. Sabi nga, kailangan ko pang mag-isip ng magandang paliwanag na ibibigay sa Regional Monarch, sabi ni Miao Gao na may walang baalang ngiti. Medyo hindi pa rin kumbinsido si Miao Shu, ngunit wala na siyang magagawa o masasabi pa sa bagay na ito. Kuwait. Kinaumagahan, nilisan ng tatlong kasamahan ni Hanli ang Residential Palace at nagtungo patungo sa Hilaga. Bago ito, narinig na ni Hanli kay Miao Gao na ang Azure City ay nahahati sa 9 na malalaking bahagi, at ang bawat bahagi ay sumasakop sa daan-daang libong kilometro. Sa halip na isang lungsod, mas mukha talaga itong isang buong bansa. Ang Residential Palace na kanilang tinuluyan ay matatagpuan sa hangganan ng Azure City, at kailangan nilang dumaan sa 3 buong bahagi upang marating ang kanilang patutunguhan. Maraming tao sa mga kalye, ngunit kumpara sa 3 kasamahan ni Hanli na naglalakad lamang, karamihan sa kanila ay lumulutang ng humigit kumulang 1 talampakan sa ibabaw ng lupa. Ang kanilang mga hitsura ay hawig sa mga tao, ngunit lahat sila ay may malalamig na ekspresyon, at tuwing titingnan nila ang 3 dayuhang kasamahan ni Hanli, ginagawa nila ito na may matinding puot sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, nagpalit na si Mo Guang ng isang maluwag na itim na kapa, at may mapanghamak na mukha habang pinapuna, ang mga infernal servant na ito ay talagang masakit sa mata. Bahagyang iniayos ni Hanli ang talukbong hood ng kanyang kapa habang sinasabi, ang infernal tribe ay kasing xenophobic ng sinabi ni kasamang The West Bailey na mangyayari. Hindi man lang nila sinusubukang itago ang kanilang puot. Kasamang The Weasley, napakakonti ng alam natin tungkol sa infernal tribe. Talaga bang papasukin lang natin ang isang sagradong lugar na tulad nito? Mukhang napakadelikado nito kahit sa ang anggulo ko tingnan, sabi ni Shi Chuankong na may nag-aalalang mukha. Hindi inilihim ni Hanli ang kanyang pakikipagkita kay Bailey kay Shi Chuankong. Ipinagbigay alam niya rito ang dalawang pagpipilian, ang bumalik sa Immortal Realm sa pamamagitan ng Reincarnation Palace o ang maglakbay patungo sa Baleful Cleansing Pond. Binigyan niya si Shi Chuankong ng dalawang pagpipilian, ang una ay maaari itong maglakbay ng mag-isa patungo sa Reincarnation Region, saka maghintay na bumalik si Hanli mula sa Infernal Region bago siya dalhin sa Reincarnation Palace, habang ang ikalawa ay ang samahan si Hanli sa Infernal Region bago magkasamang maglakbay patungo sa Reincarnation Region. Hindi nakapagtataka na pinili ni Shi Chuankong ang huling opsyon dahil na rin sa pag-aalala sa kanyang sariling kaligtasan at batay sa kanyang pangangailangan para sa Baleful Quelempil. Kung hindi dahil sa 3-region conference na ito, hindi man lang natin mapapasok ang Azure City. Kung hindi tayo pupunta sa pagkakataong ito, habang buhay nang mawawala ang opsyong ito sa atin, sagot ni Hanli habang bahagyang nakakunot ang mga kilay. Tila labis na pinahahalagahan ng Infernal Tribe ang Baleful Cleansing Pond. Hanggang sa sandaling ito, halos wala tayong mahanap na impormasyon tungkol dito, paano natin ito mahahanap? Buntong hininga ni Shi Chuankong. Ayos lang iyan, pumunta muna tayo sa Inverted Street. Sinasabing maraming tindahan doon, kaya natitiyak kung makakakuha tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Baleful Cleansing Pond doon, at baka makakuha pa nga tayo ng kopya ng mapa ng Azure City, sagot ni Hanli. Sa palagay ko ay iyan na nga lang muna ang magagawa natin sa ngayon, sagot ni Shi Chuankong sabay tango. Samantala, naglalakad si Mo Guang na ang mga kamay ay nakakandado sa kanyang likod habang pinagmamasdan ang mga tao sa kanyang paligid, mukhang napakapayapa at relaxed. Kuwait, Azure City, Passive Mountain Area. Sa taluktok ng isang dambuhalang bundok ay may isang artificial na plataporma, plateau, na resulta ng pagkapos ng orihinal na taluktok, at sa platapormang iyon ay may isang maringal na palasyo. Sa harap ng palasyo ay may isang malawak na itim na batong plaza na itinayo sa isang talampas, at sa kabila ng rehas ay ang mismong matarik na gilid ng bangin, na sa paanan nito ay may malawak na kalawakan ng itim na hamog na patuloy na umaalon sa hangin. Sa sandaling ito, may dalawang figure, isang itim at isang puti, ang nakatayo sa loob ng rehas, nakatingin sa direksyon ng Fallen Lake area.
Ang itim na figure ay nakasuot ng isang dambuhalang itim na kapa na puno ng mga disenyo ng itim na dragon, at ang mahabang dulo ng kapa ay nakasayad sa lupa, na nababalutan ng mahinang baleful chi. Sa ilalim ng kapa ay isang matangkad at kahangahangang lalaki na lumulutang ng humigit kumulang isang talampakan sa ibabaw ng lupa. Mayroon siyang mahabang buhok, at nababalutan ng isang sinaunang asul na baluti, Asher Armor, na ang kalasag sa dibdib ay may mga batik ng kalawang at ginawa sa anyo ng ulo ng isang mabangis na hayop. Medyo mapatla ang kutis ng lalaki, at mayroon siyang matatalas at angular na mga katangian sa mukha. May napakamalamig na tingin sa kanyang mukha, at nakatingin ng diretso sa unahan sa isang ganap na walang ekspresyong paraan. Ang puting figure sa tabi niya ay isang matandang lalaki na ang buhok at balbas ay kasing puti ng nyebe, at nakasuot ng isang daw robe na may napakamataas na kalidad. May mga alon ng liwanag na patuloy na dumadaloy pababa sa balabal mula sa kanyang mga balikat bago tumalsik sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga alon ng liwanag ay naglalabas ng mga pagbabago ng lakas ng batas ng tubig, water law power fluctuations, na hindi naman ganoon katindi, ngunit patuloy at walang humpay. May isang ulap ng singaw ng tubig sa paligid ng matandang lalaki, na nagsisilbing pader upang ganap na may harang ang lahat ng baleful chi sa nakapaligid na hangin. Bumaling siya sa matangkad na figure sa tabi niya at nagtanong, ano sa tingin mo ang ating tsansa na manguna sa botohan sa panahon ng komperensya? Mas mababa sa 30%, sagot ng lalaking nakaitim na balabal sa isang malamig na tinig. Ganoon na ba karaming tribo ng Black Rope Region ang nagbigay na ng kanilang suporta sa likod ng Reincarnation Region? Tanong ng matandang lalaking nakaputing balabal habang itinataas ang kanyang kilay. Kabanata 720 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 720, Baligtad. Ang mga mapagbalimbing na iyon ay patuloy na nagpapadala sa agos mula sa isang panig patungo sa isa pa, at ang Reincarnation Region ay naging napaka-aktibo nitong nakalipas na 1,000 taon, kaya hindi na ito nakapagtataka. Sabi nga, ang pundasyon ng ating pagtutulungan ay nakasalalay sa pagkabigo ng negosasyong ito, kaya walang halaga ang alinman sa mga iyan, malamig na singgal ng lalaking nakaitim na balabal. Maaaring totoo iyan, ngunit hindi ba't mas mabuti kung masisiguro natin ang tagumpay sa pamamagitan ng paglalatag ng ating mga alas trump cards. Pagkatapos yun, magagawa nating magpataw ng pressure at dahan-dahang pahinain ang Reincarnation Region, sabi ng matandang lalaking nakaputing balabal. Gusto mong maghasik ng panloob na alitan sa ating Grey Realm upang mapahina natin ang Reincarnation Region nang wala kayong ginagawa? Hindi ba't medyo masyadong matako ang inyong Heavenly Court? Feng Ching Shui, iminumungkahi kung itigil mo na ang pagsubok na maglaro ng mga pakisyang ito dahil wala kang nailaloko kahit sino, sabi ng lalaking nakaitim na balabal na may malamig na hot-hot. Agad na naggitgita ng mga ugat sa noo ng matandang lalaking nakaputing balabal nang marinig ito. Mula nang maging isang Dao ancestor, hindi na niya maalala kung kailan ang huling pagkakataon na may nang-ahas na tawagin siya ng direkta sa kanyang pangalan sa harap mismo ng kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang galit ay parang kidlat lamang na dumaan, at mabilis din itong humupa habang sumasagot, Yin Chengquan, titiyakin ng aming Heavenly Court na gagawin namin ang aming bahagi, ngunit ito ang teritoryo ng inyong Infernal Tribe, kaya mas mabuting tiyakin mong walang magiging kapalpakan sa inyong panig. Hindi mo kailangang mag-alala sa bagay na iyan. Kahit na mabaygo ang mga hakbang na inihanda ninyo, mayroon pa rin akong mga nakatagong plano na maaari kong itatag, tugon ni Yin Chengquan. Mabuti. Kung gayon, ang ating pagtutulungan ay magiging maayos at kapakipakinabang para sa magkabilang panig, sagot ni Feng Ching Shui. Lilinawin ko muna ito ng maaga, mas mabuting huwag gumawa ang inyong Heavenly Court ng anumang labis na bagay sa labas ng mga tuntunin ng ating kasunduan. Kung hindi, may mga kahihinatnan kayong dapat harapin, sabi ni Yin Chengquan habang gumagapang ang isang malamig na tono sa kanyang tinig. Malamig na singgal lamang ang naging tugon ni Feng Ching Shui. Kuwait, ang Tarmin area ang bahagi sa Osiris City na punong-puno ng pinakamaraming tindahan at mga ngalakal, at ito rin ang may pinakamakapal na populasyon sa lungsod. Ang mga cultivator mula sa lahat ng tribo sa Infernal Region ay nagtatagpo roon, kaya hindi ganoong kapansin-pansin ang tatlong kasamahan ni Han Li. Maraming tanyag na kalye ng mga mangangalakal at pamilihan sa Tarmin area, at ang pinakatanyag sa kanilang lahat ay ang Inverted Street. Matapos dumaan sa napakaraming kalye, sa wakas ay nakarating ang tatlong kasamahan ni Han Li sa isang dambuhalang plaza. Mas marami ng ilang ulit ang mga nilalang mula sa iba't ibang tribo kaysa sa mga nakita nila sa daan patungo rito, at marami sa kanila ang may nakasabit na itim na kahoy na kahon sa kanilang harap kung saan nakalagay ang lahat ng uri ng iba't ibang paninda na sinusubukan nilang ibenta.
Sa mismong sandaling ito, isang pandak na nilalang mula sa Grey Realm na may madilim na berdeng balat at isang kumpol ng berdeng buhok sa kanyang ulo ang lumapit sa tatlong kasamahan ni Han Li, at pagkatapos ay masiglang inilako ang kanyang mga paninda. Interesado ba kayo sa isang dekalidad na Baleful Snout Smoke Kettle? Hindi. Kung gayon, paano naman ang ilang Baleful Inkstone? Napakahalaga ng mga ito para sa paglalagay ng mga array. Bahagyang nakunat ang mga kilay ni Han Li habang hindi niya pinapansin ang Nagel Alako, samantalang si Mo Guang naman ay nakatitig sa isang dambuhalang itim na puno sa malayo, at si Sichuan Kong lamang ang tanging aktwal na naghahanap sa mga paninda sa loob ng itim na kahoy na kahon na may masidhing interes. Walang bawalang ibinalik ni Sichuan Kong ang isang mabos icing maliit na tikor sa kahoy na kahon, sa kapinuna, mukhang wala ka namang magandang ibinebenta rito. Maaari mo sigurong ibenta ang mga bagay na ito sa ilang mababang uri ng nilalang, ngunit mukha ba kaming uri na magkakainteres sa mga bagay na tulad nito? Iba ang palagay ko. Ang maliliit na palamuting ito ay hindi naman masasabing matataas na uri ng kayamanan, ngunit napakarami nitong gamit at kapakipakinabang para sa iba't ibang layunin, sagot ng lunti ang buhok na nilalang na may tila nahihiyang ngiti. Sa palagay ko ay hindi ka naman nagkakamali riyan. Magkano para sa mga Baleful Inkstone na ito? Tanong ni Sichuan Kong. Patuloy siyang naglakad pasulong habang nagsasalita, at ang lunti ang buhok na nilalang naman ay umuurong ng pabaligtad upang makasabay sa kanya. Sa pinakamababa, 7 sa mga ito ang kakailanganin upang makapaglatag ng isang array, at sisingilan ko lamang kayo ng 3 gray crystal. Kung kukuha kayo ng malaking set na may 21, magiging 8 gray crystal na lamang iyon, nagmamadaling sagot ng lunti ang buhok na nilalang. Ang 8 para sa 21 ay makatarungang presyo. Paano kung bumili ako ng 49? Gaano kalaking diskwento ang maibibigay mo sa akin yan? Tanong ni Sichuan Kong. Agad na nagliwanag ang mga mata ng lunti ang buhok na nilalang nang marinig ito, at pagkatapos ay sumagot siya sa tila nahihiyang paraan, nangangamba akong wala na akong ganoong car-aming stock. 35 na lamang ang natitira sa akin, at maaari ko itong ibenta sa inyo sa halagang 12 gray crystal. Ayos lang ba? Wala kang sapat na stock. Huwag na lang pala, sagot ni Sichuan Kong na may iwaksi ng kamay. Huwag niyo naman po akong lagpasan agad, kagalang-galang na mamimili. May iba pa ba akong gamit dito na nakakuha ng inyong pansin? Siguro ay maaari akong magdagdag ng iba pang bagay para mas mapaganda ang kasunduan, mabilis na sabi ng lunti ang buhok na nilalang habang desperadong sinusubukang panatilihin ang interes ni Sichuan Kong. Siniyasat ni Sichuan Kong ang mga paninda sa kahon ng ilang sandali na may mapanghamak na ekspresyon, saka sinabi, wala nang ibang nakakakuha ng pansin ko rito. Mayroon ka bang mapa ng Azure City? Gusto ko ng isang mapa na may sensinang nakadetalye hanggat maaari. Nangilabot ang lunti ang buhok na nilalang sa kahilingang ito, at dali-dali siyang lumingon sa paligid ng ilang sandali, saka dahan-daang hinayla ang manggas ni Sichuan Kong habang sinasabi sa isang mahinang tinig, pakiusap, mag-ingat po kayo sa inyong mga sinasabi rito, kagalang-galang na mamimili. Napakaramot ng Infernal Tribe at hindi kailanman pinahihintulutan ang pribadong pagbebenta ng mga mapa ng Azure City, at hindi rin nila kailanman ibinebenta ang kanilang mga mapa sa mga dayuhang tribo. Mabuti na lamang at ako ang kausap ninyo. Kung nagtanong kayo na bumili ng mapa sa iba, madali nilang maiuulat ang bagay na ito sa Infernal Tribe, at mapapasabak kayo sa malaking gulo. Kanina pa palihim na nakikinig si Han Li sa kanilang usapan sa buong oras na ito, at bahagyang nakunat ang kanyang mga kilay nang marinig ito. Ganoon ba? Salamat sa pagpapabatid sa akin yan, pagmumuni-muni ni Sichuan Kong. Walang anuman po, kagalang-galang na mamimili, nagmamadaling sagot ng lunti ang buhok na nilalang. Sige, paano kaya ito? Kukunin ko ang lahat ng 35 Baleful Inkstone mo, at hindi mo na kailangang bigyan ako ng anumang diskwento. Isama mo na rin ang itim na walnut na iyan, at bibigyan kita ng 15 gray crystal bilang pasasalamat sa iyong mga paalala, nakangiting sabi ni Sichuan Kong. Tiningnan ng lunti ang buhok na nilalang ang itim na walnut na tinutukoy ni Sichuan Kong, at isang pahiwatig ng kagalakan ang kumislap sa kanyang mga mata habang sinasabi, ito ay isang Baleful Gathering Stone na hindi pa lubos na hinog, at hindi naman ito ganoon kahalaga. Kung gusto nyo ito, sa inyo na. Hindi araw-araw na nakakatagpo ako ng isang taong kasing galante ninyo, kaya nais ko kayong bigyan ng isa pang payo. Kung naghahanap kayo ng mapa, huwag kayong pupunta sa mga tindahang pinatatakbo ng mga pangunahing tribo ng Infernal Region, at huwag din kayong pupunta sa mga naglalakad na tindero na tulad ko. Ang nauna ay hindi magbebenta ng anumang mapa sa inyo, at ang huli naman ay walang ganoong gamit, kaya peke lamang ang maibebenta nila sa inyo.
Sige, salamat na namang muli, nakangiting sabi ni Shi Chuankong, saka iniabot ang mga gray crystal kapalit ng mga baleful inkstone at ng baleful gathering stone. Matapos umalis ng naglalakad na tindero, nagtanong si Han Li sa pamamagitan ng voice transmission, anong murang bilihin ang nakuha mo sa pagkakataong ito, kasamang the Whist Shi. Napagkamalan ng hanggal na iyon ang core ng isang baleful bone demon bilang isang baleful gathering stone. Nakangiting sagot ni Shi Chuankong. Ano ang isang baleful bone demon? Tanong ni Han Li. Iyan ang tawag sa mga bagay na iyan sa Immortal Realm, at ang kanilang mga core ay napakahalaga sa ating Devil Realm. Ang isang ito ay tila napuruhan ng ilang uri ng apoy, na naging dahilan upang ang baleful chi sa loob nito ay maging labis na mahina, at iyon malamig ang dahilan kung bakit ito napagkamalan bilang ibang bagay, paliwanag ni Shi Chuankong na may nagmamalaking ekspresyon. Sa mismong sandaling ito, biglang sumigaw si Mo Guang, kaya pala ito tinawag na Inverted Street. Itinuon ni Han Li at Shi Chuankong ang kanilang mga mata sa unahan ng marinig ito, at sinalubong sila ng tanawin ng daan-daang mga sanga na lumalabas mula sa dambuhalang itim na puno sa gitna ng plaza, na may iba't ibang uri ng mga gusaling itinayo sa mga sanggang iyon na parang mga nakasabit na prutas. Dahil sa hindi pantay na hugis ng mga sanga, ang mga gusaling itinayo sa ibabaw ng mga ito ay itinayo rin sa iba't ibang anyo at sa iba't ibang anggulo. Nakarating ang tatlong kasamahan ni Han Li sa paanan ng dambuhalang puno, kung saan nakakita sila ng isang napakalaking pasukan sa katawan nito, na sa itaas ay may nakasabit na isang dambuhalang plaka na may nakasulat na, Inverted Street. Matapos pumasok sa pasukan, sinalubong sila ng tanawin ng dalawang spiral na hagdanan na patungo sa itaas ng katawan ng puno, isa sa bawat panig. Sa bawat nakatakdang agwat sa hagdanan, may mga bakana na patungo sa mga tindahan sa mga sanga. Kasalukuyang maraming tao ang naglalakad pataas at pababa sa mga hagdanan, pati na rin ang maraming tao na mas pamilyar sa ayos ng Inverted Street at direktang lumilipad patungo sa mga antas na nais nilang bisitahin. Ang sitwasyon ay medyo magulo, ngunit napaka-efficient. Umakat ang tatlong kasamahan ni Han Li sa hagdanan sa kaliwa, saka lumabas mula sa unang bakana upang makarating sa harap ng isang maringal na itim na bulwagan. Bago pa man pumasok sa bulwagan, nakikita na ni Han Li na lahat ng mga may-ari ng tindahan at mga empleyado ay alinman sa mga infernal na nilalang o mga infernal servant, at agad siyang huminto sa kanyang paglakad bago nagtungo sa isa pang sanga. Matapos galugarin ang humigit kumulang 100 pangunahing sanga, natuklasan nila na ang lahat ng mga tindahan ay pinatatakbo alinman ng mga infernal na nilalang o ng ilan sa iba pang pangunahing tribo ng infernal region, na may napakakaunting exception. Sa huli, sa halip na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap sa bawat antas, nagpasya silang lumipad ng diretso patungo sa pinakatuktok. Dito sa itaas, ang mga sanga ay napakahatit na, kaya karamihan sa mga tindahan ay napakaliliit at nakasabit sa mga sanga na parang mga kampana. Nakarating ang tatlong kasamahan ni Han Li sa isa sa mga tindahan bago lumipad pabolob dito, at sa loob ay may isang matangkad at payat na may-ari ng tindahan na may tila abo ang kulay na gray na balat. Nauupo siya sa harap ng isang hanay ng mga stand sa isang tila inaantok na paraan, at may isang mabos icing baleful snout smoke kettle sa kanyang kamay. Nang mapansin ng tatlong kasamahan ni Han Li, agad na lumalanghap ang may-ari ng tindahan ng ilang usok na lumalabas mula sa nguso ng tukor upang pasiglahin ang kanyang sarili, saka bumati, maligayang pagdating. May maitutulong ba ako sa inyo ngayong araw? Dito sa aking tindahan, makakahanap kayo ng magagandang kalidad ng mga produkto sa murang presyo, at ang pinakamahalaga, ang lahat ng presyo ay maaaring mapag-usapan. Malinaw na ito ay isang napakapraktisadong linya, ngunit nagsalita siya na may bakas ng catamaran sa kanyang tinig. Mula ka sa Dark Mulberry Tribe, tama. Bakit ka nagbukas ng iyong tindahan dito sa Azure City? Tanong ni Shi Chuankong na may ngiti. Sa pamamagitan ng mga kasulatan na kanyang nakolekta, alam ni Han Li na ang Dark Mulberry Tribe ay isa sa mga tribo sa ilalim ng Black Rope Region, kumpara sa Infernal Region, kaya naman ito ay tunay na isang bihirang tanawin.